A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mga sister, mashallah, araw na naman ngayon ng Saturday, February 1. Ang bilis ng panahon, ano? So ang ating tatalakayin ito yung matakot sa parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang ating pag-uusapan at inshallah natin ng malinaw, may paliwanag ano ba ang ating dapat gawin at ano ang ating iiwasan at ano ating dapat gagawin inshallah. Kasi as human being, tao, kinakailangan mayroon tayong panuntunan ng ating buhay para hindi tayo nasasadlak sa kasalanan. Na minsan, nang dahil sa kulangan natin ng kaalaman, hindi natin namamalayan. So, okay. Mga sisters sa pananampalatayang Islam, kayo po ay aking pinapayuhan. Unang payo ko ito eh. At ang aking mismo sarili, pinapayuhan ko ng takot ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan ko kahit nagpapaya ko, inuuna ko muna sarili ko para kung sakasakali at wala akong mapapanagutan. So dito, mayroon pa alaala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroong babala. May babala siya sa atin. Sino itong pinabalaan? Ang mga mananampalataya. Mababasa natin to sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 102. Andito pagkakasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mananampalataya, sabi niya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang pinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. At huwag ninyong hayaan na mamatay maliban na lamang kayo ay Muslim o ganap na tumatalim at sumusunod sa kalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Arabic, ito mabasa natin, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yan ang Arabic. So dito, yung takot nito na sinasabi sa atin, na wag daw tayong matakot na tayo Allah, yung angkop na pagkatakot, hindi matatakot ka, hindi tayo gagawa ng hindi tayo magsasagawa ng sala, kaya natatakot ka. No, hindi yun. Ang takot natin ay yung umiwas tayo sa mga ipinagbabawal niya. Sa kanyang mga sa atin, mga babala. At huwag daw tayo hayaan na tayo mamatay nang hindi nasa loob ng Islam bilang Muslim. Bakit? Kasi kung mamatay ka na wala ka sa loob sa pananampalatayang Islam, walang silbi ang iyong kayamanan, ang iyong kasikatan, ang lahat ng mayroon ka sa mundo na ito. Walang kwenta. Dahil ang kabilang buhay na iyong patutunguhan ay impyernong apoy. Hindi doon uso ang palakasan, di tulad dito sa mundo na ito, pwede pang palakasan tayo. So yun ang babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, na atin ito yung mababasa sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 02. Sa ating banal na Quran. Babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin yan. Yan ang pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ayaw niya tayong pabayaan. Nagbigay siya ng mga babala. Nagpadala siya ng mga propeta upang tayo ay hindi masadlak sa kapahamakan sa kabilang buhay. Itong mundo walang problema eh. Walang problema ka maging alipin tayo dito sa mundo na ito, sa bansa na ito, walang problema. Ilang taon tayo mananatili sa mundo na ito? Ilang taon? Abutin pa ba natin yung mga tao na yan? Maikli lang ang buhay ng tao ngayon. Kaya kinakailangan ating isipin ang ating bang ginagawa tama. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nang tayo magpakasaya. Hindi pinagbabawalan. Magpakayaman, walang problema yan. Gawin natin yan. Ngunit mayroon siyang hangganan. Huwag mo lalampasan ang hangganan. Pag linampasan mo hangganan, magkakasala ka na. Halimbawa, nagpakasaya ka. Pupunta ka ng mga disco, kung saan-saan, mga Hindi pagpapakasaya yan.
Pagsira ng buhay mo yan. Pero kung halimbawa, ikaw ay nag-aaral ng kaalaman sa Islam, patungkol sa relihiyong Islam, nag-aral ka at inaral mo ang Quran, mga sisters, kahit wala kang makain, masaya ang kalooban mo, ang puso mo. Sapagkat ang nagpapaligaya sa tao, hindi kayamanan, kundi ang, yung maging mapayapa ang ating puso. Pag naging mapayapa ang puso natin, hindi na natin kinakailangan maging milyonaryo. Kahit wala tayong makain, masaya tayo, alhamdulillah. Dahil sa ang ating puso ay mapayapa. Hindi natin hinahangad yung mga bagay na hindi naman pinagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag halimbawa may dumating sa atin, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga tao, nabundat na't lahat-lahat ng pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, na hindi ba lang natutong magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus nagmalaki pa sila. Yun ang pagkaiba natin bilang Muslim at saka yung mga hindi Muslim, alhamdulillah. Okay, mayroon pa siyang sinabi dito. Sa Banal na Quran, chapter 33, verse 70 to 71, sabi niya, o kayong mga mananampalataya, matakot kay Allah at magsalita, magsalita ng makatotohanan. Makatotohanan. Kanyang itutuwid para sa inyo ang inyong mga gawa at patatawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan. At sinuman, sabi niya, ang sumunod ka Allah at sa kanyang sugo, tunay na kanyang nakamtan, ang dakilang tagumpay. So, mayroon tayo dito bilang paano, yung pagpapatunay na tayo rin ay matakot din at tayo ay magsalita ng makatotohanan. Ang mga Muslim, hindi sa atin pinapahintulot ang pagiging sinungaling. Sa atin hindi pinapahintulot ang maging chismusot-chismusa. Bawal sa atin yan mga ganyan. Pero mayroon mga Muslim na gumagawang ganun. Sa anong dahilan? Dahil sila ay kulang ng kaalaman. Sapagkat pag mayroon kang kaalaman sa iyong relihiyon o sa Quran, ikaw na mismo ang iiwas. At makita mo, sister, pag magkaroon ka ng kaalaman sa Quran, makita ninyo, ikaw ay magiging matibay o matatag. Hindi ka basta-basta matitinag sa anumang mga problema na darating sa atin. Sapagkat likas na yan sa atin bilang tao ang datnan tayo ng problema. Likas na yan. Normal na yan sa atin. Kinakailangan lamang ang problema atin itong tatanggapin at haharapin. Huwag natin tatakbuhan. Kaya sa mga Muslim, alhamdulillah, pag dumating sa kanila ang problema, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa ala ako nagmula, sa kanya ako magbabalik. Hindi ka matataranta, ganyan-ganyan. Pag may problema sila, Oh. problema ngayon, bukas, Hindi mo na, kasi likas na sa atin yan. Kasi bakit? Hanggat normal ang pag-iisip natin, darating sa atin ang problema. Ngayon, kapag hindi ka nagkaroon ng problema, isipin mo, delikado. Hindi normal ang aking pag-iisip. Normal sa atin yan. Mayaman ka man, mahirap, pangit ka man, maganda, lahat ng katangian ng tao, basta kay tao, darating at darating sa iyo ang problema. Mas mabuti pang ang problema nating mahihirap Hindi masyado mabigat. Samantala ang mga mayayaman, mas mabigat ang kanilang problema. Unang-una ang kanilang problema, takot sila ngayon na ma-hold up. Takot silang mapagnakawan. Walang tiwala sa kanyang maski mga bodyguard, kaya kumukuha siya ng mga bodyguard. Dahil takot siya na baka siya patay. Sa atin, maglakad tayo kahit saan. Wala sa atin, magnanais ng tayo ay saktan. Dahil bakit? Wala tayong kayamanan. Kaya mas safety tayo. Mas panatag ang ating kalooban bilang mahihirap. Kaya alhamdulillah, ang pagiging mahirap, isa rin ito na masasabi natin na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin niya. Biyaya. Dahil kung pinayaman ka, halimbawa, sister, pupunta ka kasi Islamic Center. Makikilala mo kaya si Allah subhanahu wa ta'ala kung mayaman ka? Hindi kayo pupunta sa Saudi Arabia. Hindi tayo pupunta dito. At hindi natin makikilala ang Diyos natin. Doon tayo, nagpagawa ka pa ng pagkalaki-laking revolto. Kasi nga, hindi mo kilala ang Diyos mo kung sino. Nagkaligaw-ligaw ka. So, alhamdulillah, isa itong gantimpala sa atin na pagiging mahirap. Dahil dito, Saudi Arabia, dito natin natagpuan yung ating hinahanap nung tayo isilang. Naalala nyo, nung tayo isilang, nakatikom ang ating mga kamay,
Pagkatapos niyan, pagbukas ng kamay natin, iiyak tayo. Bakit? Sapagkat ang ating pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nabitawan natin. Hinahanap natin ang hinahanap yan. Paglaki natin, nasaan na ba yung pangako hanggang nakakalimutan na natin? Dahil nalulung na tayo sa mga masamang bisyo, sa mga andoon na lahat ng mga Alhamdulillah, dito natin natagpuan ang ating pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya payo ko kapatid sa inyo, at ganoon din sa aking sarili, ay huwag mong bibitawan ang Islam. Tangan mo na mahigpit. Sapagkat kapag ito'y nabitawan mo at inabutan ka ng kamatayan, kung ang mundo na ito, hirap ang ating dinanas, mas matindi ang ating daranasin doon. Kaya mga sisters, yun, payo ko nga sa inyo at payo ko rin sa aking sarili. Kaya magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, panatilihin mo ako na lagi ako nag-aalay ng sala. Panatilihin mo ako na maging Muslim hanggang sa dulo ng aking buhay. Kapagkat naging Muslim tayo hanggang sa dulo ng ating buhay, that is the best gift na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi natin alam, pagdating sa dulo ng ating buhay, baka makalimutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi natin ihin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Mga sisters, dumating sa atin ang araw na ito upang magbigay tayo ng paalaala sa bawat isa sapagkat ang pagpapaalala ay pinag-uutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapaalahanan tayo. Kahit ako, paalahanan ninyo ako. Kung halimbawa, minsan dumarating din ang buhay ko na minsan bumababa ang iman ko. Itinatawag na faith. So para maging maano ang ating faith, mapanatili natin ang ating faith or iman sa Arabic na hindi bumababa dito sa pagbabasa ng ating manual ng buhay natin. Babasahin natin ito para ang ating iman ay tumaas. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At sinabi sa banal na Quran, atin ito mababasa sa Surah Al-Dariyat, chapter 50, verse 51 and 50 to 55, mahaba ito. Ang sabi nito, magpaalala ka o Muhammad. Si Propeta Muhammad ba inutusan dito? Sapagkat ang pagpapaalala ay nakapagbibigay ng kapakinabangan at kabutihan sa bawat mananampalataya. Pinapaalahanan, magpaalala tayo. Sino man ang kapatid natin, paalalahanan natin. Kapatid natin sa pananampalataya. Hindi yung ikaw lamang susuluhin mo. Sapagkat ang tagumpay, wag mo suluhin. Bahagi mo sa iyong mga kapatid, mga sisters. So, ganun lang kasimple. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang mananampalatayang Islam ay nagpapayuhan. Ang pananampalatayang Islam ay nagpapayuhan. Kaya makikita natin, ang mga Muslim, pag nagkita-kita sila, pag nagsama-sama sila, ano pinag-uusapan nila? Patungkol sa kanilang relihiyon, kung paano nila ito mapapabuti or may improve pa ang kanilang ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tulad nung tayo hindi pa mga Muslim, pag tayo ay nagkikita-kita, nagsasama-sama tayo, anong pinag-uusapan natin? Puro kasalanan, kayabangan, at kung ano-ano na pinag-uusapan. Subhanallah. Sa atin ay nagpapayuhan. Alhamdulillah. Ang bawat isa sa atin ay nakatuon sa mga gawain o bagay na napakahalaga para sa Kanya. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, marami sa atin ang nakalimot sa isang bagay na higit na napakahalaga para sa kanila. At marami sa atin ang hindi binibigyan halaga ang pagsasagawa ng sala. Subhanallah. Marami sa atin. Nakakalungkot na hindi nila iniisip na ang sala ay napakahalaga. Binabaliwala nila. Hindi nila binibigyan ng importansya. Dapat bago ang lahat. Unahin muna natin ang ating tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pinagkakalooban tayo ng lahat ng mga biyaya natin dito sa mundo na ito mula sa Kanya. Kaya kinakailangan unahin natin ang ating tagapaglikha na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang Muslim, God first. Unahin natin ng Diyos. Bago ang lahat. Bago ka gumising, bago ka kumain, lahat ang ano mo, isagawa muna ang iyong sala. So yun ang dahilan. At bakit?
Siyang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang responsibilidad na iniata sa atin ng ating tagapaglikha. Kaya kung ikaw ay Muslim, na nangangalaga ng 5 beses na sala sa bawat araw, binabati kita kapatid o sisters. Masya Allah. Napakaano mo, palad mo. Ha? Bakit? Ito ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na ating matatagpuan sa Surah Al-Mu'minun. Talatang 1. Anong sabi niya? Katiyakan, nagtagumpay ang mga mananampalataya. Nababasa natin to sa Surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Subhanallah. Katiyakan daw. Sino may sabi dito? Hindi ang Muslim, kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagtagumpay ang mga mananampalataya. Allahu Akbar. Di ka ba matutuwa nung bilang Muslim? Nang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tagapaglikha mo ang nagsabi sa iyo na nagtagumpay ka kung ikay mananampalataya. Isa sa mga katangian ng mga mananampalatayang ito na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na matatagumpay na magkakamit ng pinakamataas na antas ng paraiso. Tinatawag ito na Arabic na Al-Firdaus. Pinakamataas ay ang mga taong nagtataguyod at nangangalaga ng kanilang sala. Biruin mo yung pagkakaloob sa yung pinakamataas na antas ng paraiso. Ano pa naman ang mga Hollywood actress na mga actors na yan sa pagkakaloob sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na napakahalaga. Pinakamataas. Kasama mo ang mga propeta. Kasama mo sa Al-Firdaus na yan, yung pinakamataas na antas ng paraiso na walang higit. Sapagkat ang paraiso ay mayroon siyang ilang bahagi, sister, ang paraiso ayon sa iyong pagkakaalam. Ilang bahagi? Wala kayong idea? 2 lang? Ang baba naman. 100 layer yan. Ang antas ng paraiso. Ang pinakamataas doon, ando doon yung Al-Firdaus. Ang ituktok pa ng Al-Firdaus, iyan ang tinatawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kursi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandiyan dyan sa Quran. Ha? Surah Al-Mu'minun. At ito pagsabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Al-Mu'minun din yun, 9 to 11. Mu'minun. Okay, ang sabi dito, ano ba ang sinabi niya? At yaong mag-iingat o maiingat na pinangalagaan ang kanilang mga sala, sila yaong mga magmamana ng Al-Firdaus. Sa mababasa natin surah Al-Mu'minun 9 to 11. 9 to 11. Surah Al-Mu'minun, parehas din yun. Sa 1, ganun din, may karugtong pa, so 9 to 11. Ha? Yaong mga magmamana ng Firdaus, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Biruin mo mga ako sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Di ka ba matutuwa? Nakita nyo na hindi pa? Al-Mu'minun. Puntahan yung number yung verse 9 to 11. Basahin mo, sister. Basahin nyo. Ayan, malinaw ang Quran ha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi, Al-Firdaus. Ang Al-Firdaus, yan yung pinakamataas na antas ng paraiso. Doon ang tirahan ng mga yung mga shahid o mga martir at saka mga propeta. Kasama mo mga propeta sa
layer ng ng paraiso, di ka ba matutuwa doon? Gaano ba kahirap ang magsagawa ng sala? Nahirap ba magtagawa ng sala? Mahirap? Hindi mahirap pagsagawa ng sala. Mahirap lamang ito sa taong hindi totoo ang kanyang puso sa Islam. Pero kung tunay ang Islam sa puso mo, ikaw na mismo. Dahil aabatan mong oras. Meron naman, pagsigaw, alam mo yan, di maghahanda ka ng magpe-prepare ka. Ganon ang Ang nangako hindi si Propeta Muhammad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Napakapalad mo bilang mananampalataya at nagsasagawa ng sala dahil ang nangako sa iyo ang iyong tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang nagmamay-ari ng paraiso. Malinaw, sister, ha? So mga sister, sa panampalatayang Islam, ang sala ang pangalawa sa 5 haligi ng Islam na mahigpit na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat mananampalataya ng 5 bisis sa isang araw. 5 bisis sa isang araw. Ilang oras tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maghapon? 24 hours. Ilang oras kayo magtatrabaho? 12? 15? 10 hours, walang problema. Ilan pang natira? Ilan pa natira sa 24 hours? Kung 10 hours ka nagtrabaho. 10 hours nagtrabaho. Ah. 8 hours. May natira pang 14 hours. Di ba? Ilang oras ka matutulog? Mapalad na kayo kung makatulog kayo 5 hours. Pwede. Kasi nga, minsan ito nagiging tayo dito sa mga ganito, ito. So doon, sabihin na natin na 5 hours o 6 hours. Ilan pa natira? Mayroon ka pang natirang? 3 hours. 14 pa natitira nyo, binawasan ng 6, ilan yun? 8. I-relax mo yung I-relax mo yung iba. Magtira ka ng 1 oras man lang. Hindi aabot na 1 oras ang 5 times hindi mo sala. Magtira ka. Yung 1 oras, ilaan mo sa yung sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi ka tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magsagawa ng sala. Hindi para magpakaalipin, magpakahirap, magpayaman, dito sa mundo, magpakaligaya. Hindi yun. Nilikha tayo para magsagawa ng sala. Yun ang ating mission. Kaya nga ang sala napakahalaga. Kinakailangan ang yung sala tamang pamamaraan at tamang oras. Dahil kapag hindi tama, kahit ikay Muslim, kapag mali ang sala mo, sayang ang pagod mo. Kinakailangan siya sa atin. Mayroong pag-aaral dito patungkol sa sala. Napakahalaga yan. So yun wala pang 1 oras ang 5 times hindi mong pagsasala sa maghapon. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala 24 hours subhanahu wa ta'ala. Hindi mo man lang maibigay kay Allah subhanahu wa ta'ala yung pinagkaloob sa atin. Lahat ng pinagkaloob sa atin, yun? Lahat ng kailangan natin sa mundo ibinigay niya. Tapos, inubos mo sa mga bagay-bagay, hindi mo na inintindi yung nagbigay sa'yo ng liwanag, nagbigay sa'yo ng tubig, nagbigay sa'yo ng mga hayupan, mga pagkain lahat. At nagbigay sa atin, masyala, ng napakalinaw na mata. Matinong pag-iisip. Di ba? Isa na yun sa mga magpasalamat tayo. Dahil meron tayo makita mga tao, alam mo may dispalinghado, hindi makalakad, kung ano-ano. Tayo, alhamdulillah, kompleto. Dagan lang, kapos lang tayo sa kayamanan, walang problema yung mga sister. Dahil ang kayamanan ay nauubos. Samantalang ating sala ay hindi nauubos. Ito ang kauna-unahang pagsamba na direktang ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magitan ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallam nang siya ay umakyat sa langit. Biruin mo inakyat pa ni Propeta Muhammad sa langit kasama niya si Anghel Gabriel upang kuhanin ang batas ng sala. Walang ibang batas kundi ang sala lamang ang kanyang inanusan. Ilan ito? 50 yan. Dapat 50 beses tayo magsasala. Nang dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpabalik-balik si Propeta Muhammad sallam, awa ng Propeta Muhammad sallam sa atin, dahil alam niya na hindi natin magagawa ang 50, nagpabalik-balik ang Propeta Muhammad sallam hanggang sa dumating na lamang ng 5. Subalit, ang bilang nito ay nabawasan lang.
pero ang gantimpala ay ganun pa rin. Ganon tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Marami bisis na pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya ang pagsagawa ng sala sa banal na Quran. Napakarami. Ang ilan sa mga ito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na at isagawa ninyo ang sala, Quran, Surah Al-Baqarah, chapter 43. Isagawa niyo ang sala, sabi niya. Surah Al-Baqarah, number chapter 2, verse 43. Ha? Allahu Akbar. Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 43. Ano pagkakasabi niya, sister? Nasa unahan lang yan. Pangalawang sura lang yan sa Al-Fatiha. Al-Baqarah. 43. Bihalapin mo 43. Verse 43. Napakarami nito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya, nasa tao na lamang kung ayaw niya. Basahin mo, sister. Sige nga. At kayo ay mag-alay ng sala. Saktang pagdarasal sa araw-araw at ibigay sa katungkulan sa gawang gawa. At kayo ay magsagawa ng rupo. Pag-iubos sa sala na kasama ang mga nagsasagawa ng sala. So, yun lang. Huwag mo nang habaan. So, ibinag-utos kayo, ay magsagawa ng sala. Doon pa lang, utos na mamita utos yan ay mula sa ating tagapaglikha. At bilang karagdagan, mayroon pa dito sinabi, patungkol kay Propeta Muhammad Sallam, para ituro sa atin. Mababasa natin ganun Surah Ibrahim 31. Sabi dito, sabihin mo Muhammad sa aking mga alipin na naniniwala na isagawa nila ang sala. Yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na naniniwala. Allahu Akbar. Kung hindi ka halimbawa naniwala, ibig sabihin hindi ka magsasagawa ng sala dahil hindi ka naniwala. Subalit, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad. Inutusan si Propeta Muhammad Sallam. Sa aking mga alipin, nananiwala, mga manampalataya, na isagawa nila ang sala. Higpit na utos ito. Kaya wala tayong may kakatwiran. Wala tayong maidadahilan. Sapagkat tayo ay binalaan, nasa atin ngayon ang pagkukulang. Binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At bilang karagdagan, ang sabi ng surah dito, sa Surah Nisa. Surah Al-Nisa, chapter 3 at chapter 4, verse 102. Katotohanan, ang sala ay isang tungkulin na itinagubilin para sa mga manampalataya sa mga itinakdang oras nito. Tungkulin. Di ba pag mayroon tayong tungkulin, dapat natin isagawa ang ating tungkulin? Kung halimbawa nagtatrabaho sa isang government, office, mayroon tayong tungkulin na kailangan gawin natin. Kapag hindi natin ay sagawa yan, tayo ay, paparusahan o maaaring i-terminate tayo. So, ito yung ating tungkulin. Ang itagubili sa atin ang itinakdang oras na sala. Hindi ito kanya-kanya, hindi ito basta-basta. Takdang oras. May oras tayong sala. Lahat ng ating ginagawa bilang Muslim, ito ay, kumbaga sa mayroong kinakailangan. Mayroon tayong time management kung saan mo gagamitin ang iyong oras. Kung saan mo gagamitin. Isulat nyo na lang, sister, ang mga verse, para kung sakali tapos natin ang ating lecture, inyong titingnan sa inyong Quran. Titingnan ninyo sa inyong Quran, isulat ninyo sa inyong mga book, ang chapter, para pag gano'n nyo sa bahay ninyo, titingnan ninyo, ano ba pinagsasabi ni Brother Rashid? Totoo ba ito? Nasusulat ba sa aking Quran? So, yun ang anuhin mo. Yan ang ano ninyo. Okay? Surah Al-Nisa, chapter 4, verse
103, Surah Al-Nisa. Okay? At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang propeta natin ay nagsabi, itinayo ang Islam sa 5. Pagsaksi na walang ibang Diyos, maliban kay Allah, tinatawag ito na shahada, at si Muhammad ay sugo ng Allah. Kanyang sugo, ang pagsasagawa ng sala, pagbibigay ng zakat, at pagsasagawa ng hajj at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito yung 5 haligi ng Islam. Mababasa natin to sa Sahih al-Bukhari. So, kinakailangan ito ay atin nalalaman na mayroon tayong tungkulin na nakaatang sa ating mga balikat. Iniatang sa atin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung ating gagawin, gagantimpalaan niya. Gagantimpalaan tayo ng kanyang paraiso. So, kapag hindi ka nagsagawa ng sala, gusto mo ng paraiso, napakapalad naman natin. Pa-pleasing-pleasing lang tayo, painom-inom, patulog-tulog, pasabong-sabong, katapos pagkakalob sa atin ng paraiso. Ang paraiso, mga sisters, hindi ito ibibigay sa atin ng libre. Ito, kinakailangan paghirapan natin sapagkat paraiso ito. Buhay na walang hanggan ito. Buhay na walang hanggan. At kapag nakapasok ka ng paraiso, sister, subhanallah, wala ka ng pagtanda, wala ka na rin kamatayan, mananatili kang bata roon. Allahu Akbar. So yun ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ang nagsisilbing buhay ng ating kaluluwa. Nagsisilbing buhay ito ng ating kaluluwa. Kung inaalagaan natin ang ating katawan sa loob ng 24 na oras, bakit hindi natin ito magawa sa ating kaluluwa na siyang lubos na mahalaga sa lahat ng bagay dito sa mundo? Subhanallah. Ang katawang ito ay maagnas sa ilalim ng lupa. Ito ang ating katawan. Ngunit mananatili roon hanggang sa araw ng pagbabangon muli ay ang ating kaluluwa. Mananatili siya. Itong katawan natin, gaano ka mang kaganda, gaano ka mang kasikat, kakainin ng lupa ang iyong katawan. At ang kaluluwa mo ang mananatili. Pagdating sa araw paghuhukom, subhanallah, paparusahan ang dalawa mong katawan at ang kaluluwa mo. Allahu Akbar. Katotohanan, hindi tumitingin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pisikal na anyo at ari-arian. Bagkus, tinitingnan niya ito ay ang ating mga puso at gawa. Hindi tinitingnan dito ang ating anyo. Tayo may mga katulong dito, tayo may mga alipin dito, tayo may mahihirap dito, nangihingi tayo sa kanilang para lamang mabuhay tayo. Walang problema yan. Tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso natin at ang ating ginagawa. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam ng lahat ng bagay. Allahu Akbar. Ang pangunahing kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga gawain ito ay ang pagsasagawa ng sala. Ito'y kinalulugdan. Bakit? Allahu Akbar. Dahil tanda na yung pagsunod, pagsuko, pagtalim at pagpapasakot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi ka nagsagawa ng sala, ang kahalintulad mo si Satan. Si Satan ay sinumpo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Siya ay nagmataas. Hindi niya inilapat ang kanyang noo sa lupa nung siya ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay Adam bilang pagrespeto sapagkat ang tao ang pinakamataas na uri ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, nung likhain si Propeta Adam, ang ating tatay, ang tatay ng sangkatauhan, inutusan ng mga anghel at saka si Iblis kasama doon na magpatira pa kay Adam bilang pagrespeto. Ang mga anghel ay nagpatira pa. Maliban kay Iblis. So, tinanong siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis, anong dahilan? Bakit hindi ka nagpatira pa kay Adam? Sabi niya, bakit ako sa kanya magpapatira pa? Gayong nilikha mo lamang siya mula sa wala, mula sa putik.
Samantalaan niya ako, nilikha mo mula sa apoy. Nagmataas si Iblis. Kaya sa atin sa mga Muslim, kapag hindi ka nagsudyod, ibig sabihin nagmataas ka. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala kang karapatan manirahan dito sa paraiso. Umalis ka dito. Subalit, meron siyang hiningi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay hanggang sa dulo ng panahon. Allahu Akbar. Ang kanyang pangako. At ililigaw ko ang lahat ng anak ni Adam. Kasama tayo doon. Maliban niya sa mga susunod sa iyo. Kaya kapag halimbawa ikaw ay nagsasagawa ng sala, sumusunod ka sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kay protektado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka magagalaw ni Satan. Hindi ka niya makukuha. At tagumpay ka. Yan ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagumpay ang mga manampalataya. Pero pag natalo ka ni Satan, lugi ka. At kung puro hirap ang ating dinanas dito sa mundo, mas higit doon. Doon buhay na walang hanggan. Allah. Subhanallah. Okay. Ang pangunahing kinalulugdan nila subhanahu wa ta'ala ay mga gawain ito ay ang pagsasagawa ng sala sa takdang oras. At tinanong ni Abdullah bin Mas'ud si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong gawain ang pinakanakalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagot ang Propeta Muhammad sallam ang pagsasagawa ng takdang oras na sala. Yun ang sagot ng Propeta Muhammad sallam. Allahu Akbar. Mga sisters, kung ang gawain pinakalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sala na ito, ang pinakaibig-ibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong dahilan? Anong dahilan upang hindi natin i-prioridad ang gawain ito? Tunay. Tunay nang mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo at hindi natin kailanman bibitawan ang sala hanggang sa dulo ng ating buhay. So ang sala, mga sisters, lubhang napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Ang kahalagahan nito ay binanggit ng ating mahal na propeta, si Propeta Muhammad sallam, ng subhanallah sa mga hadith. Binanggit niya ito sa mga hadith. Allahu Akbar. Una, ang sala ang unang titimbangin at susuriin sa araw ng paghuhukom. Anong patunay natin? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallam, ang kauna-unahang susuriin sa isang alipin sa araw ng pagbabangon muli ay ang sala. Kapag ito ay naging mabuti, ang lahat ng kanyang mga gawa ay mapapabuti. Ngunit kapag ito ay nawala ng saysay, ang lahat ng kanyang mga gawain ay mawawalan ng saysay. Mga sister, lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, yan ay mayroon tayong gantimpala. Mayroon tayong reward. Itong pagpunta natin dito sa Islamic Center. Doon pa lang sa inyong intensyon na pupunta kayo dito, mayroon na kayong reward. Nagsusulat na ang anghel nyo dito. Ang ating anghel. Kasama na ako doon. Nagsusulat na mabuting gawa natin hanggang sa ganito dumating dito, hanggang mamaya. Pagkain, pag-inom, pagtanggap, pag-abot, lahat mayroon tayong reward. So kung wala ang sala, ito ay nababaliwala. Subhanallah. Pangalawa, ang sala ay susi ng paraiso. Allahu Akbar. Kung wala kang sala, paano ka makakapasok ng paraiso? Dahil ito ang susi mo. Ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kanyang mga alipin hanggat nananatili sila sa pagsasagawa ng sala. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kayong mananampalataya, kayo ay magsipagyuko at magsipagtirapa at iyong sambahin ng iyong Panginoon at kayo ay magsagawa ng kabutihan upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Surah Al-Hajj, chapter verse 77. Versikulo, Surah Al-Hajj. 77. Verse 77. Surah Hajj. At bilang karagdagan dito, sinabi dito sa Surah Al-Luqman, chapter 5 verse 4, chapter 4 verse 5, verse 5, 4 verse 5, 4 to 5. Surah Al-Luqman.
verse 4 to 5. Ang sabi dito, yaong nagsasagawa ng sala at nagbibigay ng kawang gawa at sila sa kanilang buhay o kabilang buhay ay may katiyakan sa pananampalataya. Sila yaong nasa gabay mula sa kanilang Panginoon at sila yaong mga matatagumpay. Allahu Akbar. Subhanallah. Di ba natin ito, yung mga pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, di ba natin ikatutuwa? Di ba natin ikalulugod ito? Di ba natin pagsisikapan? Allahu Akbar. At bilang karagdagan, sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, 5 sala ang ipinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin. Ang sino mang magtaguyod nito at hindi nagpabaya sa isa man sa mga ito bilang pagmamaliit, siya at ang si Allah ay mayroong kasunduan na siya ay kanyang papapasukin sa paraiso. May kasunduan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw at ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mayroong kayo sunduan na ikaw'y papapasukin sa paraiso kapag nagsasagawa ka ng sala. Allahu Akbar. Tsaga-tsaga lang mga sister, nakakatamad lang sa una, normal yan. Pero kapag nasanay ng katawan natin, ito ay hinahanap ng ating katawan. Kapag nadali lamang ang ating sala, parang balisa tayo. Ganun ang ating katawan pag nasanay. So ngayon, pero ngayon hindi na. So yun ang yan ang epekto. Kasi kahit sa science, sa medical, ang sujud at saka ang ruko, mayroon siyang kumbaga sa ating katawan, physical yung ating physical nakakapag ng ating mga sakit ng katawan. Para kang na exercise. So malaki ang bagay, ang sala kasi, na-exercise mo ang iyong sarili, katawan, at ang iyong kaluluwa rin ay nasamba si Allah Subhanahu wa Ta'ala. May double purpose siya, ang sala. At nagkaroon ka pa ng disiplina. Nadisiplina mo pa ang katawan mo, ang sarili mo. Dahil alam mo, na darating ang magsasagawa ka ng sala, kaya hindi ka makakagawa ngayon ng mga kamalian, mga kasalanan sinasadya. Dahil alam mo, magsasagawa ako sala mamaya. Maging sa pag-aalis natin sa bahay, uugaliin natin na magwudo muna bago tayo umalis. Ha? Nagano? Ang mga ganyang problema, sister, kumbaga siya alam, bahala sa kanila. Kung sila ba'y paparusahan, o ang kailang sa labay tatanggapin. Kaya iwasan natin ang marites, sister. Sapagkat mabigat na kasalanan niya, nakala niyo ba? Paninirang puri. Chichismis mo tinatawag sa Arabic nag-iiba yan. Backbite. Malaking kasalanan niya, nakala natin basta-basta lang. Pwede mo halimbawa pag-usapan natin ng ibang tao, pero sa mabuti para sa kanya, mabuti para sa kanya. Pero sisiraan mo sa pag-uusapan natin halimbawa ibang tao, malaking kasalanan niya. Dito yung mga aral ng Islam, napakaganda. Kaya sa atin, hindi tulad sa atin, para lamang sumikat, gagawa ng sisirain ng isang tao. Yung mga sa atin, sa mga social media, di ba? Sisirain maski hindi totoo. O sa politics, lahat yun. So puro yan, paninirang puri, ay bawal sa Islam yan. Kaya iwasan natin yan hanggat maaari. Pwede nyo purihin siya. Halimbawa, si gano'n, si Pulana, Pulina. Ganyan. Ang ganda niya, ang talino niya, ang galing niya, nakakamemorize sa maraming Quran, ganun. Napakabuti ng tao. Yung pwedeng ganun. Pero sisirain mo ang buhay niya, si ganyan, walang ganyan. May sa akin yan, kung anong, wag natin, iwasan natin yan. Tayo ay ipinapahamak natin ng ating sarili lamang. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Kaya wag natin sayangin ang ating mga gawang mabuti. Dahil buburahin yan sa ating mga gagawang kasalanan. Mabubura siya, mawawalan ng say-say. Okay, anumang bagay dito sa mundo na ating pinagkakabalahan ay maglalaho, sister. Sa araw ng ating kamatayan, ngunit ang ating sala ay mananatili hanggang sa araw ng pagbabangon muli. Yung ating pinaghirapan dito, makapagpatapos man tayo ng ating mga anak,
maging professional at ang ating anak, makapagpatayo man tayo ng mga, kahit sabihin natin, mansion pa. Maglalaho lahat yan. Hindi natin madadala isa man tornilyo sa ating bahay. Ang ating madadala lamang ay ating mabuting gawa ng dahil sa sala. Pangatlo, ang sala ay nagbubura ng ating mga kasalanan. Binubura nito ang ating mga kasalanan. Dahil bakit? Tayo likas na sa atin bilang mga tao na nakakagawa tayo ng kasalanan. Normal lang yan sa atin. Kaya ang sala, ang magbubura nito, lilinisin ang ating kasalanan sa magitan ng sala. Anong patunay dito? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu okay, ang 5 sala at ang Jum'ah hanggang sa isa pang Jum'ah at ang Ramadan hanggang sa isa pang Ramadan, sa pagitan ng mga ito ay nagpapawalang sala hanggat hindi nakakagawa ng mga malaking kasalanan. Biruin mo, sala ng Jum'ah to Jum'ah, binubura ang mga kasalanan. At siya rin ay nagsabi, kung makita ninyo ang isa sa inyo na mayroong ilog na kanyang pintuan, sa kanyang pintuan, na kung saan siya'y maliligo ng 5 beses sa bawat araw, mayroon pa kayang matitirang libag sa kanila? Siya ay nagsabi, ang mga sahaba nagsabi, walang matitira sa kanila na libag. Kaya ang sabi ng Propeta Muhammad sallam ay nagsabi, katulad nito ang 5 sala, binubura nito ang mga kasalanan sa pamamagitan nito. Binubura ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Allahu Akbar. So, kaya napaka-importante ng sala na atin ito pagtuunan ng pansin. Kung mayroon man tayo mga pagkukulang, hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagkakamali at pagkakasala. Mga sister sa panampalatayang Islam, sa mga huling sandali ng pananatili ni Propeta Muhammad sallam dito sa mundo, ang paulit-ulit niyang sinasabing hanggang sa napagod ng kanyang dila, hanggang sa siya ay namatay. Ang sabi niya, as-sala. Katakutan niya siya Allah sa mga pinagkatiwala sa inyo. Biruin mo, huling salita ng Propeta Muhammad sallam hanggang sa'y pumanaw, paalaala sa atin ang sala. Walang iba sa mga propeta ang nagturo ng ganun, ang nagpaalala na pangalagaan natin ang sala, kundi ang Propeta Muhammad sallam, ang huling propeta na ipinila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanya na rin kinumpleto ang ating relihiyon. Allahu Akbar. Sa bawat isa sa atin ay binihayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na 20 oras sa oras ng bawat araw. Ngunit ang tanong, mga kapatid, mula sa 24 na oras na ito, binibigyan din ba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o binibigay ba natin ang kanyang karapatan na siya ay sambahin sa pamamagitan ng sala? Hanggang sa kahuli-hulihang hinga ng ating mahal na propeta, si Propeta Muhammad sallam, ipinarating niya sa atin ang kahalagahan ng sala. Okay? Binalaan din tayo ng mahal na propeta hinggil sa mga pag-iwan ng sala. May babala rin ang Propeta Muhammad sallam. Natin mababasa sa Tirmidhi at Abu Dawud. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallam, ang kasunduan na siyang namamagitan sa atin at sa kanila na mga hindi manampalataya ay ang sala lamang. Kaya't sino man ang mag-iwan ng sala ay katiyakang nakagawa ng gawaing kufar. So ito ang ating pagitan. Ito lang ang sala. Kahit Arabo ka pa, kahit anak mo pa siya, kapag hindi siya sakagawa, ang sala lamang ang inyong pagitan. Kapag hindi siya nagsagawa ng sala, kahit imam pantatay niya, mapapabilang siya sa mga walang panampalataya. Dahil ang Islam ay hindi namamana tulad ng ating relihiyon na ating minana lamang ang Christianity. Kaya makita mo sa atin, wala lang. Tanungin mo kung ba't ka naging Kristiyano, hindi natin maipaliwanag, hindi natin maisagot ang katanungan yan. Sa Islam, no. Sa Islam, ako kung ayaw maging Muslim ang anak ko, wala akong magagawa. Kung hindi siya magsagawa ng sala, hindi siya Muslim. Ganun lang kasimple ang Islam. Hindi mo na kinakailangan pa kung ano-ano pang dahilan.
sapagkat ang sala ang pinakamahalaga sa atin. At sinabi rin niya, ang pagitan ng laki at ng kupara at ang shirk ay ang mga pag-iwan ng sala. Napakaraming kanyang mga binalaan sa atin o binabala ng Propeta Muhammad at maging akura ng Allah subhanahu wa ta'ala, binalaan din tayo at napakaraming mga ano niyan, mga paliwanag dito sa banal na Quran na ating mababasa. Alhamdulillah, kabilang tayo sa mga taong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas na nakapagsasagawa ng 5 bisis na sala sa mga takdang oras nito sa bawat araw. Kaya pangalagaan natin mga sister kung sakaling sasagawa tayo ng sala. Naway panatili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabay na ito hanggang sa huli ng ating pananatili dito sa mundo. Mga minamahal kong sisters, Allahu Akbar. Pagsumikapan din natin, turuan ng sala ang ating mga anak at kung paano may pasok ito sa kanilang mga puso. Ito ang pinakamainam na kayamanan na ating maipamamana sa kanila. Karunungan, kaalaman sa Islam. Iyon ang ating pamana. Kaya, kung halimbawa, ang anak mo ay naging reliyoso at nagsasala, alhamdulillah, patay na tayo, idinuduwa patay ng ating mga anak. Paano kung ang anak natin hindi nagsasagawa ng sala, napasama siya sa mga bisyo kung ano-ano, subhanallah. Magsilbing aral nawa sa atin ang mga lumipas na henerasyon, paglipas ng mga propeta, na ang mga taong iyon ay paparusahan nila subhanahu wa ta'ala sa impyerno nang dahil sa pag-iwan nila ng sala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, subalit, sabi niya, may dumating pagkaraan nila ng mga sumunod na henerasyon na nagpabaya ng sala at kanilang sinunod ang kanilang mga masisidhing hangarin. Kaya't sila ay ibabagsak sa isang lambak ng impyernong apoy. Surah Al-Maryam 59. Surah Al-Maryam 59. So iyon ang mga paalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, hindi tayo pinabayaan, pinaalalahanan tayo, kaya kung halimbawa man ang tao ay parusahan sa impyernong apoy, wala siyang maidadahilan. Wala siyang maidadahilan sapagkat ang Propeta Muhammad at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaalala sa atin. Ngayon, sana sa atin na yun. Kung gusto mo pumasok ng paraiso, isagawa natin ang sala. Pero kung ayaw natin, nasa atin. Malaya tayo. Hindi tayo pipilitin, hindi ka papaluin. Ayaw magsagawa ng sala, nasa iyan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, la ikraha fi din, walang sapilitan sa pananampalataya. Allahu Akbar. So yun ang aking may bahagi sa inyo mga sister. Hanggang dito na lamang sapagkat alam kong inaantok na si sister. Pero pinipilit niya siyang ipikit ang isang mata at yung isang mata ay dinidilat. Allahu Akbar. So naunawaan ko ang inyong pagod, ang hirap nyo. So maraming salamat sa inyong pag-attend dito sa ating lecture na ito. Kahit paano, hindi nyo na papabayaan ang pag-aaral. Kahit ang iyong katawan ay pagod, ang inyong puso naman ay bibigyan natin ng gantimpala. Mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, bibigay sa inyo na Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon pala sa puntan nyo rito ay meron na kayong gantimpala. So maraming salamat mga sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.